Ang Diyos mo ay napakabuti. Ano po? Bila po yung talagang tama na nung pala na mga naman ginawain. Ano? Dahil lumato pa lang ay talagang parang mainit agad. Sino pong pinagpala? Amen. Amen. Lahat po tayo, ay tunay nga na pinagpapala ng ating pong Panginoon. Amen. Sino po sa inyo ang naniniwala na bawat isa po sa atin ay meron tayong destinasyon na pupuntahan? Kaya pinangako ng ating pong Panginoon. Amen. So, lahat po tayo, bawat mananampalataya, meron po tayong kanya-kanyang dinaraanan, meron po tayong kanya-kanyang tatahakin. At yun po ay nasa plano at layunin ng ating pong Panginoon. Amen. Amen. Kagaya po ng ating pong talata, natin po pag-nilay-nilayan sa aklat po ng Deuteronomio, or chapter 5, verse 32 and 33. Sabi niyo po rito, Sundin ninyong mabuti ang lahat ng iniutos sa inyo, ni Yahweh na inyong Diyos. Huwag kang lilihis sa mga ito. Mabuhay kayo ayon sa kanyang mga utos, sa ganoon, sasagana kayo at hahaba ang buhay ninyo sa lupain sasakupin ninyo. Amen. English, so be careful to what the Lord your God has commanded you. Do not turn aside to the right or to the left. Walk in obedience to all that the Lord your God has commanded you, so that you may live and prosper and prolong your days in the land that you will possess. Amen. Panadali po tayo manalangin. Maraming Diyos, sa mga oras po ito, Panginoon, patuloy kami papakubaba sa iyong harapan, patuloy namin hinihingi, Panginoon, hinihingi, O Diyos, ay pagsama, Panginoon, ng Ibanal na Espiritu, Panginoon Diyos. Nadalangin po namin sa umagang ito, sa oras na ito. Lord, ito ay aming makaniig, Panginoon. Tanging mga salita mula ng Diyos. Lord, ang magtawis sa aking bibig. Dalangin ko po pakita po sa likuran. Ikaw po, Diyos, ay siyang patuloy mo manwalhati. Ito ang ating Panginoon sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Hallelujah. So, purihin po ang ating po, Panginoon. Alam niyo po yung aklat ng Deuteronomy, ay ito po ay pang-alit ng tuloy o mga utusan ni Yahweh sa mga Israelita. At ito ay tinahayag sa panahon na sila po ay nandoon sa wilderness. Ito po ating pong paksa, ito po ating pong talakay ay pinamagatan ko po na palinilagay ni Hanin ko. Yung ating pong paksa, let God lead the way. Let God lead the way. At sabi ko kanina, ito pong talatang ito, itong verse na ito, itong sulat po na ito, ay binigay upang paalalahanan ang bansang Israel kapag sila ay nandoon na sa lupang ipinangako ng ating po Panginoon. Amen. Pinalalahanan kung sila ay nandoon na, kung paano sila ay mamumuhay, kung paano sila ay lalakad. Ano? Kaya kung sabi ko kanina, lahat po tayo, meron tayong destinasyon. Lahat po tayo, may kanya-kanya tayong daraanan. Ano? Lahat tayo, meron tayong kanya-kanya tatahakin. Pero pinakamaganda, ano po doon? Sabi po, let God lead the way. Bakit? Sapagkat, kung babasahin po natin verse 33, sa huling bahagi, kung atin po makikita, sabi niyo po roon, mamuhay kayo ayon sa kanyang mga utos, sa ganoon, sasagana kayo at hahaba ang buhay ninyo sa lupain sasakupin ninyo. So, matatabasan natin ng mga bagay nito kapag tayo ay nandun na
sa ating mga kurso, sa ating yung mga plano, ibinigay sa atin ng ating pong Panginoon, yung mga nais ng Diyos na ipagkatiwala po sa atin, Once na tayo ngayon nandun na sa ganung kalagayan, ito po yung ating magiging sitwasyon. Kung tayo ay makakasunod, kung ating pong susundin yung mga alituntunin o yung mga bagay na ipinapaalala ng ating pong Panginoon. Amen. Kung paano tayo mamumuhay, kung paano tayo lalakad sa mundo ito, at kung paano natin mararating maabot yung ating sitwasyon ay depende. Kung paano tayo tumabot, kung paano tayo humabang, kung paano tayo namuhay doon sa kalooban ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Sa paanong paraan? Sabi po noon, sabi niya, on verse 32, sabi po noon ay, sundin niyo mabuti ang lahat ng mga inutos sa inyo ni Yahweh, na inyong Diyos. Huwag kayong lilihis sa mga ito. Sa ibang salita, huwag kang kakaliwa o kakanan. Sabi niya, huwag kang lilihis, so itinuturi po, diretso na. Amen. Tuwid lang. Although sa daan naman tuwid, alam naman natin, nabihira daw ng susumpong, sabi ng Matthew 7, na makikot ang pintuan.